Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 37 at 38 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Sa mga oras nga na iyon ay nakatanggap naman ng mensahe etong si Ket mula kay Yunwo na kaniya ng araw natagpuan etong si Cancun mula sa lugar na tinitirhan ng mga higante sa Frozen Canyon na kapwa agad din niyang ipinagbigay alam sa kaniyang mga kasamahan. Noong narinig nga ito ni na Art, ay agaran silang kumilos at ninais na huwag nang paghintayin pa etong si Alibos at kanila ng araw tahakin ang kanilang kinaroroonan. Subalit bago pa man sila tuluyang umalis, ay nabasa na nga rin niya ang isang katanungan nitong si Yunwo kung may alam silang isang dungeon sa Frozen Canyon na may naninirahang undead o black magician. At dahil nais nga nilang magpakitang gilas sa kanilang idolo, ay agaran ang mga itong naghanap ng iba't ibang mga paraan upang makahanap ng ganong klase ng lugar na tinatanong nitong ating pangunahing tauhan. Dahil nga sa lawak ng kanilang koneksyon at impluensya, ay hindi naman sila nahirapan sa kanilang paghahanap na magkakasamang tinahak nilang lahat. Masaya nga etong si Cancun at Ket na muling magkita sa ikalawang pagkakataon. Mas minabuti namang magpasalamat nitong si Yunwo kina Art mula sa tulong na kanilang ipinagkaloob, na ayon naman sa mga ito ay ayos lamang iyon at bumawi na lamang sa mga susunod na panahon etong si Alibos kung sakaling mga ilangan sila ng tulong. Ilang sandali pa nga at napagpasyahan na nga nilang pumasok sa loob nitong dungeon na ayon pa nga kay Ket ay literal na lubos niyang ninanais na personal na masilayan ang bantog na kahusayan nitong binata sa pakikipaglaban. Pagpasok nga nila ay agad na bumungad sa kanilang grupo ang napakaraming puntod na tila ba sila ay nasa isang sementeryo. Pasimpleng pinagmasdan naman nitong binata ang ilan sa mga miyembro ng Pioneers Guild at napapaisip na mukhang wala sa mga ito ang nakadarama ng pangamba at tiwala sa kakayahang tinataglay ng bawat isa. Maya-maya pa ay nasambit nga nitong babaeng nagngangalang Julie na mukhang pamilyar para sa kaniya ang ganitong klase ng senaryo na sinang-ayunan nga rin nitong si Ket. Paliwanag nga nila na noong magkasamang nagsagawa ng raid, etong New World Guild at Phoenix Guild ng main scenario quest ay nagkaroon sila ng malawakang labanan sa lokasyong katulad ng kanilang kasalukuyang tinatapakan. Posible nga daw naninirahan dito ang isang lich na nakagagawang magsamon ng mga undead. Buwat ng ito ang pinaka-perpektong lugar para iyon ay isagawa. Hanggang sa ang pahayag nga nilang iyon ay sinang-ayunan ng kakaibang boses at inilahad na ito ang pinaka-naaakmang lugar para gamitin ang necromancy. Ang pahayag ngang iyon ay nagmula pala sa isang lich na ikinabigla nilang lahat. Habang eto namang si Cancun ay agarang nakilala etong lich na si Cardum na siyang naglagay ng sumpa sa kaniyang katawan. Wala nga siyang anumang sinayang pang sandali at mabilis na tinahak ang direksyon nito upang magsagawa ng isang pag-atake. Paglalahad pa nga ni Cancun na hindi siya pwedeng magkamali sapagkat ang amoy ng mana na inilalabas nitong lich ay ang klase ng halimuyak na una niyang nalanghap mula sa black magician na kaniyang nakaharap at hindi makapaniwalang tuluyan na itong naging isang lich. Natandaan nga rin siya nitong naturang nilalang at napuna ang epekto ng inilagay niyang sumpa sa katawan nitong aniya ay isang hamak at mababang uri ng orc. Kapwa ay pinahayag nga nito ang galit niyang nadarama para kay Cancun sapagkat dahil sa mga pinsalang kanyang natamo sa kanilang labanan, ang siyang nagbunsod upang mapagpasyahan niyang tuluyan ng maging isang lich, kasabay ng pagpapatalsik dito patungo sa lapag. Nagmamadaling nilapitan naman siya ni Tangi at pinakalma ang kanyang kaibigan na humingi naman ng paumanhin sapagkat nagpadala nga daw siya sa galit na nadarama at naging padalos-dalos sa pagkilos na isinagawa. Do'y ginamit nga nitong lich ang kanyang abilidad na necromancy at sinimulang isamon etong napakaraming kalansay na nasa ilalim ng mga puntod. Mayabang pa nga itong nagtanong sa kanila na huwag nga raw sabihin nitong mga manlalaro na iniisip na nilang tumakas papalabas itong dungeon dahil sa takot na nadarama mula sa napakaraming kalansay na nagsisimulang maglabasan sa buong paligid. Doon nga lamang naunawaan nitong sina Art na marahil ito ang rason ng ilang mga manlalaro nung nagbigay sila ng babala na mas mainam na huwag na nilang pasukin pa ang loob nitong dungeon dahil sa panganib na matatagpuan sa loob nito. Nangangamba nga sila, ngunit taliwas sa kanilang nadarama etong pagkilos na ginagawa nitong si Ket at inatasan pa nga ang lahat ng kaniyang mga kasamahan na kumilos na rin at lumaban. Dahil kung hindi ay makukuha niyang mag-isa ang lahat ng mga pabuyang ipagkakaloob ng system na hindi naman nila lubos na maunawaan kung bakit ganun mag-isip etong kanilang leader.
Natanong naman nitong si Yunwo kung magagawang matukoy nitong si Cancun ang pinakapinagmumulan ng kapangyarihan nitong Lich na nasa kanilang harapan. Na sinagot naman nitong oo at matatagpuan nga raw iyon sa kaniyang dibdib at kaliwang braso. Napangiti etong si Yunwo sa payag na kanyang narinig at napagtanto na ang isa sa mga ito ang pinakapinagmumulan ng kapangyarihang tinataglay nitong nilalang na nasa kanilang harapan. Mabilis nga niyang ginamit ang skill na Crescent Moon Cut sa napakaraming bilang ng mga kalansay na nasa kaniyang harapan. Agad ang lakas nga nito ay napukaw maging atensyon nitong sinakit sapagkat napakadali lamang idinidispatcha nitong si Alibos ang lahat ng mga undead na malapit sa kaniya. Magkaganoon man ay hindi pa rin nakadama ng anumang pangamba etong Lich dahil madali nga lamang di umano siyang makakapagsamong muli ng kanyang mga alagad dahil sa nagtataglay siya ng napakaraming mana sa kaniyang katawan. Ninais naman itong si Ket na tingnan nga raw nitong sina Art etong pagkilos ng ating pangunahing tauhan. Naguguluhan nga sila dahil wala pa nga raw sa level 100 etong si Alibos kung kahit papaano nito nagagawang gamitin ang Aura Sword na binabalot ng nilikhang napakalakas na mahika. Ang kausayan nga nitong binata ay nagsimula nang makuha ang atensyon nitong Lich at napuna ang mabilis na pagkakaubos ng kanyang mana. At doon napagpasya na nga na dapat niya nang unang maidispatcha itong ating pangunahing tauhan. Mabilis na gumawa nga siya ng isang pag-ataking pinakawalan sa kinaroroonan nitong si Yunwo na ikinabahala namang masilayan nitong sina Cancun at Tangi. Aminado nga etong si Yunwo na napakadelikado nga raw ng pag-ataking isinagawa nitong Lich, subalit kapwa na question nga niya ito kung magagawa niyang tamaan siya habang kumikilos sa gitna ng napakaraming bilang ng mga alagad niyang kalansay. Ngunit tinawag nga lamang siya nitong hangal buwat ng ayon sa Lich na wala siyang pakialam kahit napakaraming alagad niya ang maisakripisyo, tanging tamaan lamang siya na sadyang hindi inaasang marinig nitong binata. Nabahala ngang muli etong sina Cancun at Tangi dahil sa pagkakataong iyon ay tiyak silang tinamaan nga ng direkta etong si Yunwo. Ngunit muli nga lamang silang nasorpresa dahil matagumpay itong nakaiwas gamit ang paglalagay ng isa pang maskarang nahahawig sa ginagamit niya sa isa sa mga undead na naroroon. Naiinis nga etong Lich sa kapilyuhan at pagbibirong ginagawa ng binata. Kung kaya't do'y kaniyang napagpasyahan na gamitin na ang kanyang pinakamalakas na sandata. Gumawa nga ito ng isang spell at nagsimulang tawagin ang isang panibagong nilalang na literal na hindi inaasahan nitong sinakit na doon makikita. Dahil ito nga ang klase ng nilalang na tinatawag na dulyahan na nagtataglay ng katawang mula sa hayop habang ang ulong bahagi naman ay nakahiwalay at hawak-hawak nitong halimaw mga master. Ayon pa nga sa kwento na 2 buwan na ang nakakalipas nung maglabas ang system ng arena ng isang mensahe hinggil sa panibagong boss raid na tinatawag na Headless Knight. Napakaraming guild at sikat na mga personalidad nga raw ang sumubok na labanan at talunin ito, subalit sa uli ay tanging isang guild lamang ang nagtagumpay na ito ay talunin. Pagkatapos ay muling ibinalik ang eksena noong etong ang Lich ay natasan etong Headless Knight na tinawag niyang dulyahan na agarang labanan at paslangin etong mga tampalasang manlalaro sa kaniyang teritoryo. Wala namang kibo etong si Yunwo habang etong sina Art ay labis na nangangamba sapagkat kinakailangan pa nga daw ng 20 monk warriors at 3 oras na pakikipaglaban bago napaslang ang Headless Knight at literal na kulang nga daw sila sa bilang ng mga manlalaro upang ito ay magawang labanan. Do'y mabilis na sinugod nga sila nitong pugot na kabalyero at madali lamang sila ay pinatalsik papalayo mula sa isang pag-atake. Eto ngang si Cancun ay agad na napalod sa lapag buwat ng lumalala na ang lasong na idudulot nitong sumpang inilagay sa kanya nitong Lich. Kung kaya't inatasan siya nitong binata na magpahinga na lamang muna sa isang tabi kasama si Tangi. Samantalang punong-puno na nga ng pangamba at takot etong sina Art sapagkat wala nga daw silang sapat na abilidad upang itong kabalyero ay paslangin. Nagbanta na nga ito na ang sino mang magtatangkang labanan ang kanyang bossing ay mamamatay sa kaniyang mga kamay. Ngunit sa halip na makadama ng takot, ay mas pinili nitong si Yunwo na harapin etong si Dulyahan sa isang laban. Seryoso niyang inilahad na siya na ang bahala sa naturang halimaw at etong miyembro ng Pioneers Guild ay mag-focus na lamang sa pagdispatcha nitong Lich na agarang nagpabilib sa mga ito. Napagpasyan nga nilang pagkalooban ng karagdagang buff etong si Alibos upang kahit papaano ay matulungan etong binata na harapin etong mapanganib na halimaw. Kinilala naman siya nitong si Dulyahan bilang isang karapat-dapat na makalaban sa isang duelo at agarang nagpakawala ng isang mapaminsalang pag-atake. Madali namang naiwasan ito ng binata at hindi nga makapaniwalang napakadaldal nito para sa isang boss level na halimaw.
Muli nga siyang inatake nitong si Dulyahan, gamit mismo ang kanyang ulo at ipinaikot-ikot ng napakabilis bilang sandata laban dito sa binata, na kapwa naman sinalubong nito nang walang anumang pag-aalinlangan at madali itong napigilan na kapwa ikinabigla nitong Headless Knight. Do'y napaisip etong binata kung ito nga daw ba ang Dulyahan na unang naging bantog buwat sa napakaraming guild ang kanyang winasak, at kung ito nga daw ba ay kapwa nasa original na level bago pa siya tuluyang maging alagad nitong leech. Mas ninais nga niyang obserbahan pa ng mabuti etong halimaw, at nung muli ngang tumama ang kanyang sandata sa kalasag nito ay tuluyan niyang nakumpirma na hindi talaga nasa original na level etong lakas ng tinatawag na Dulyahan kumpara sa nakaraan. Samantalang ang kaniyang tagumpay na magdulot ng pinsala sa kalasag nitong Headless Knight ay napukaw ang atensyon maging nitong sinakit. Ngunit to'y kapwa nga naisip niyang wag na munang ilad sa mga ito ang mga impormasyong kanyang napag-alaman, sapagkat maaari nga daw niya itong gamitin para mas dumami pa ang mga taong manonood sa kanyang mga video. Do'y ipinakita nga rin sa ating galit na etong Dulyahan sa patuloy na pag-iwas nitong si Yunwo, at ninanais na lumaban nga daw ito katulad ng isang tunay na kabalyero. Sinagot naman siya nitong ating pangunahing tauhan na lubang nga daw napakaingay nito sa kabila ng hindi siya isang boss level monster, habang muling nagpakawala ng pag-ataking direktang tumama sa katawan nito. Mas minabuti nga niyang lumayo muna at masayang isinaad na oras na para sa isang engrandeng pag-atake. Agaran namang nadama nitong Headless Knight ang pagbabago sa enerhiyang inilalabas nitong binata at napagtanto na kinakailangan niya itong maiwasan. Na-question naman itong si Yunwo, sapagkat kung susubukan nga daw niyang umilag ay etong kaniyang boss na leech ang tiyak na sasalo ng pag-ataking kanyang pakakawalan. Galit na galit nga etong si Dulyahan sa aniya ay kaduwagan nitong si Yunwo na wala namang paki sa kanyang pinagsasasabi, at agarang nagsagawa na ng kanyang planong pag-atake na siyang tuluyang pumaslang dito sa madaldal na Headless Knight. Makaraan nito ay mabilis na napuna nitong leech ang muling pagbabalik ng mana sa kanyang katawan, na nangangahulugang natalo na etong alagad niyang si Dulyahan na hindi talaga nito lubos magawang paniwalaan. Ang kaniya namang kawalan ng pokus sa laban ang siya namang sinamantala nitong mga kasamahan ni Ket, at sa tulong nga ng mga ito ay mabilis na kumilos etong binata patungo sa kinaroroonan nitong leech, at malakas na nasambit na oras na upang ipadala sa kabilang buhay etong nilalang na nasa kanilang harapan, at kapwa gamit ang isang pag-atake ay tuluyan din niya itong nagapi na siyang kinilala din ng system. Masayang masaya nga etong si Yunwo sapagkat 2 beses tumaas ang kanyang antas, gayon din napapaisip na malamang ay muling hahatak ng napakaraming manonood etong kanilang pakikipaglaban oras na na-edit at na-i-upload na sa Arena community, gayon din sa iba pang social media. Do'y nagmamadaling nilapitan nga siya nitong sinakit at pinuri ang lakas na kanyang tinataglay, lalo na't nagawa niyang talunin etong boss level na Headless Knight. Naputol naman ang kanilang interaksyon sapagkat malakas na napaluha nga etong si Tangi dahil tuluyan nang nawala ang bisa ng sumpang inilagay sa katawan nitong si Cancun. Nagpasalamat nga siya kay Yunwo at do'y naunawaan kung bakit ganoon na lamang ang pagtitiwalang ipinakita para sa kaniya nitong kaniyang ama. Samantalang eto namang sinakit ay nakiusap pa nga kay Yunwo na i-upload sa community ang kanilang ginawang misyon, na masayang sinang-ayunan nitong ating pangunahing tauhan sapagkat hindi nga daw niya magagawang tanggihan ang kahilingan ng mga bago niyang kaibigan mga master.